So mga ate at kuya, balitang-balita nga pala ngayon na, 'di ba, suspended yung governor ng Davao del Norte. So katabing-katabi yan, nasa ibabaw na part ng Davao City. Dahil sa allegedly, doon kasi ikakandak yung maisog rally ngayon, or maya-mayang konti, kaya yung governor na hinanapan ng paraan para masuspend. Tapos nga, parang ang laking pasalamatan ni Governor, and maybe we can listen to his statement today. Ayan, si Governor Hubahib, Edwin Hubahib. Sa tingin ng marami, and mabuti na lang, ang laki pasalamatan nito kay PRRD dahil pinagtanggol nga. Dahil ang, di ba, imimit dapat siya ni Lagdameo, yung SAF ni Kuting, Special Assistant to the SAP pala, Special Assistant to the President, si Lagdameo. Ang tawag dyan ni Miss Maharlika ay si Dark Choco. Tama ba? Moreno yata yun eh. Jowa ni Don, yung artistang si Don. Kilala niyo si Don. Don Zolwe. Okay? Don Zolwe. So, siya yung special assistant to the president. Para madaling maintindihan ng marami, parang siya yung Senator Bongo ni PRRD. Okay? Si PRRD, nung hindi pa senador si Senator Bongo, at kahit nung naging senador na si Sen Bongo, siya pa rin yung SAP ni PRRD. Parang dakilang alalay. Kasama lagi sa mga lakad, gano'n. So, siya rin itong si Lagdameo, yung SAP ni Kuting. Ngayon, nakipagtagpo daw ito sa Davao City or makikipagtagpo sa isang resto, allegedly si Lagdameo at pinapupunta niya to. Hindi pumunta si Governor Hubahib kasi oras ng trabaho. Siya ay elected eh. Hindi pwedeng itigil niya ang trabaho niya malamang sa Kapitolyo ng Davao del Norte at iwanan ang mga taong dapat niyang kausapin or makaharap sa araw na yun para lang pumunta ng Davao City, mag-travel papunta ng Davao City at hiwalay na part ng Davao region yan para lang kausapin si Lagdameo. Allegedly, ang mapag-uusapan ay huwag payagan yung rally ngayon. Hakbang ng maisog. Pangatlo na to eh. Una in Davao City, in a PRRD. Pangalawa yung sa Cebu. Ang alam ko yung third target dapat norte. Kung hindi man Bulacan, like Ilocos. Basta Luzon. Okay? Kung hindi man sa NCR. At ang sabi nga noon ni Spokes Harry Roque, papasokin nila ang Baluarte. Malamang ni Kuting. Kung hindi man NCR, kung nasaan nandun ang Manila, norte yan, Ilocos, di ba? Ilocos region. Mukhang hindi nabigyan ng permit doon. At yun nga po yung usapan, lahat ng mga local officials, pinagbabawalang bigyan ng permit ang hakbang ng maisog. May naglakas loob, yan si Governor Edwin Hubahib. Tuloy ang hakbang ng maisog rally mamaya. Ano ang ikinatatakot? Diyan po kasi sa hakbang ng maisog, mapag-uusapan, malamang sa alamang, at lalo't gigil ngayon ang dating Pangulong Duterte, ang pagpupulvuro ni Kuting. At siguro sa mga rallying ganito, pinangangambahan nila na baka ipalabas ang video. Ay inilabas na yung documents proving na si Kuting ay nagpupulvuron. Na dinidinay nga nila yung mga permit to operate and di ba? Yung authority para magkaroon ng casing and surveillance doon sa Unit 46C sa Rizal Tower dyan sa Rockwell, Makati, na pag-aari yata ng artista na jowa or ex-girlfriend ng kapatid ni Ahas. Okay? And sila yung tititiktikan noong 2012 pa lang. Senador pa lang yata nung si Kuting. 2012 pa lang balak ng may nag-report na, interview na nga yung mga whistleblowers or yung mga personal na nakakakilala. Sabi ko nga baka yun yung mga kasambahay ni
Naku, baka magurgur kayo mga ate ha, yung mga bata pa, yung mga 22 years old and 18 years old, yung mga kasambahay ng artista, na di umano'y sinasaktan ng artista, mga ganong panahon din yun eh. 2011, malamang 2011 yun, na napabalita si artista na nambubugbog ng kasambahay. And then 2012, tinitiktikan na. So malamang, yung nakakita at huwag naman sana silang magurgur, baka sila yun. At sana nga ibang tao na lang para hindi manganib ang buhay ng mga kasambahay na yun, na wala na syempre sa poder ng artista. May personal knowledge daw yung mga nakakita na may hinihit-hit na powdery substance. Yun yung nasa report, di ba? May sinisinghot na powdery substance doon sa condo unit ng isang bonggang-bonggang building dyan sa Rockwell. Rizal Tower na. Nandun ang pangalan ni Kuting, nandun ang pangalan ng artista. Ang sabi ng PIDEA, peke AI daw. Naglabas ng testimony, yung pumirmang agent, sabi niya totoo. Hindi pa sinasagot yan ngayon. At baka ngumaw-ngaw mamaya si PRRD sa rally ng Hakbang ng Maiso. At kung ano man yung mga pasabog mamaya, no, or isisiwalat ng mga invited guest speakers sa prayer rally na yan mamaya, mukhang nangangamba si Kuting at saka si Jahas. Baka mamaya i-airy din doon si Miss Maharlika, magkaroon ng, di ba, ng live interview, like via Zoom, right? Zoom video. Ipalabas doon. At saka mga ate at kuya, 100K ang aaten, baka higit pa. Kung ano-ano na ang naririnig natin sa social media na kesyo nire-repair yung airport, kaya right sa Davao, kaya hindi makababa yung eroplano. Even yung third floor studio, yung sino ba to? Si Kuya Marlon, tsaka si Pami, nasa NAIA Terminal 2 kanina, sabi nila, may mga delayed flights, may mga pinaltang eroplano, kung ano-ano ba. Parang pilit pinipigilan yung pupuntang tao sa Hakbang ng Maisog. From Manila pa lang ha. Ano ang ikinatatakot nila kung wala silang ginagawang masama? Hindi naman illegal at ginagaranti ng Saligang Batas ng Pilipinas na karapatan ng taong bayan at ng mga grupo at kung sino-sino mga individuals na bumuo ng, 'di ba, ng program, mag-rally, magsalita. Hindi pinagbabawal ng batas ng Pilipinas 'yan. Saligang batas pa, hindi ordinaryong batas lang. Na tayo ay magtipon-tipon, magsalita, ipahayag ang ating dissent, ipahayag ang ating contradiction, ang ating saloobin, ang pagkontra, ang pag-o-oppose, lahat. Kasi kung walang kukontra, paano malalaman ng mga nakaupo na mali ang ginagawa nila or hindi nagugustuhan ng taong bayan or alam na ng taong bayan ang kalokohang ginagawa? Kaya dapat payagan yan. Tapos may mga narinig pa tayo, I think from Governor Edwin Hubahib rin, na, well, siya nga yung may sabi, mga tat kuya, according sa police, harangin daw ang mga sasakyan na may hakot, like maraming sakay, even yung kumakandong sa motor, or maybe umaangkas. Sinabi niya yan kahapon. Pinagbabawalan, pinipigil na dumami. Aside from marami ang a-attend, area ng SMNI. So kahit hindi ibalita yan ng mga katakataka at mga inutil na yatang mainstream media sa Pilipinas, mga TV giants just like Katol Network, GMA, News 5, di ba? Wala na yata yung CNN at kung ano-ano pa mga TV stations ng Pilipinas, radio stations, katakatakang hindi nila to ini-ere. Newsworthy ito mga ate at kuya, kabali-balita. Yun ngang nagtanim lang ng halaman yung artista, binabalita nila, walang katorya-torya. Yun yung pagse-celebrate ng birthday ng mga artistang laos na, walang katorya-torya, binabalita. Ito pang may malaking gathering, may malaking rally na nag-o-oppose sa pinakamataas na leader ng Pilipinas, hindi binabalita. Anong ibig sabihin yan? Kasabwat na ba sila? Bulag ba sila? Inutil ba silang mga newscasters, reporters, journalists? Or may busal na? Takot ba sila? Fourth state yan. Kapantay, kung minsan nga higit pa ang media.
kapantay ng mga branches ng government, ng hukuman, pinakamataas na hukuman, the Supreme Court, ng Senate at House of Representatives, ng opisina ng presidente, kapantay ng media yan. Ganun ka-powerful ang media. Minsan lamang pa. Kapag siniraan nila ang presidente, just like what they were doing against PRRD, ang dami nilang nakukumbinse. Malawak ang reach ng media. 'Di ba, kahit kasulok-sulukan ng Pilipinas, hangga't may TV, hangga't may radio, hangga't nakakabili ng newspaper, broadcast nila, 'di ba, mai-spread nila ang information, even fake news. Milyones ang nakasubscribe sa media, maraming tao ang nag-aabang ng balita. Even the OFWs, lalo ngayon may social media, hindi mo na kailangan bumili ng newspaper, hindi mo na kailangan magbukas ng TV mo, buksan mo lang cellphone mo, computer, iPad, kung anong gadget, malalaman mo ang kaganapan sa Pilipinas. Maraming nag-aabang. Maraming gustong makabalita. Ano ba, may bagyo, may lindol, baga, anong nangyayari sa Pilipinas ngayon? May krimen, bumabaha ang droga, ano ba? Mainit sa Pilipinas, nagkaka-heat stroke na ba ang lahat? Ano ba? Umuunlad na ba ang Pilipinas? Marami ang curious kung ano ang mga current events, kung ano ang news. Tapos ang media parang inutil. Ngayon, nag-iisang media ang bukod tanging naglalakas loob, SMNI. Ginugurgur pa nila. Suspended. Pero takot sila, no? Ano ang isisiwalat ng hakbang ng maisog? Nananawagan lang naman ang mga nagsasalita dyan na huwag niyong ituloy ang PI na yan, People's Initiative na peke. Hindi yan People's Initiative, Politicians Initiative yan dahil nagbabayad ka. Ano ba itong mga pasabog ni Governor Mamba? Mamba tuloy, isa pa rin yun sa mga governor na matino dyan sa norte. Ni Governor Hubahib, Edwin Hubahib. Narinig niyo, sounds familiar yan ha, nag-flag ako patungkol dyan. Ano daw ang ginagawa ng mga local officials? Baka nga yung party list ni Tamba at ng asawa niya, di ba? Magbibigay ng ayuda 10K. Paglabas nung nabigyan ng ayuda, babawiin ng 9K. Nag-vlog ako patungkol dyan. Kalakaran yan ngayon sa mga probinsya, mga ate at kuya. Ginagawa yan ng mga representatives. Kung bakit hindi naman trabaho ng mga congressmen na yan na mamigay ng pera, bakit yan ang ginagawa nila? Ang trabaho ng mga congressmen ay gumawa ng batas. Sinasagpang pa nila ang trabaho ng DSWD, DILG at kung ano-ano pang ahensya ng gobyerno ang pamimigay ng tulong, ayuda at proyekto, pagpapatayo ng mga proyekto na yan. Di ba ang nag-e-execute ay ang mga under kay Kuting, governors, mayors, right? Kapulisan. Yun yung nag-e-execute. O hindi trabaho ng mga nasa legislative branch na yung mga senador at ng mga kongresista na yan ang mag-execute or mamudmud ng ayuda. Ay wala, sinagpang nila para nga naman malapit sa puso ng Pilipino pagka may election. Ay nakatikim kami ng ayuda kay congressman, kay mayor, at kung sino pang mga local politicians. Kaya sinasagpang nila yung responsibilities na yan. Ano ang pasabog niya rin? At baka for sure magsasalita yan sa hakbang ng maisog mamaya, na ang mga ayuda, yun nga sinabi na rin naman niya, namigay ng 10K, binawi ang 9K paglabas nung nabigyan. Ang dami nakakaalam yan. Narinig yun na yan sa akin, una-una ako nagsalita niyan. May napuntahan akong probinsya na ganyan ang sinabi sa akin, alam mo Miss Maui, grabe tuwan-tuwa na kami. May dala kaming 10K nung pinapunta kami ni Kong sa bahay niya. Bakit sa bahay ng congressman binibigay? Hindi ba dapat sa opisina ng gobyerno yan? Ay well, saan ba nag-oopisina ang mga congressmen? Di ba sa lower house? Sa batasang pambansa, right? Sa House of Representatives. So pinapunta daw sa bahay ni Kong at doon inabot ang pera, 10K, paglabas ng gate, hinarang, binawi yung 9K. Pero syempre, sa documentation, 10K na ang ibinigay. So naubos na, di ba? O sakasakaling hingaan man ng resibo, ito na yung mga nabigyan namin tao, ito na ang halaga na naibigay namin. Binawi naman pala, laglag ang balikat ng mga nabigyan ng tulong. Yan din ang pasabog ni Governor Hubahib. Nangyayari daw yan sa Davao del Norte. Kalat at talamak ang korupsyon. Pero despite that, tuloy. Kahit natakot ang mga mabibigwasan at mabubuking ang mga kalokohan, tuloy mamaya-mayang konti ang hakbang ng maisog. Sa baluarte ni, at malamang yan ang magiging suspended na nga. Malamang masisipa na ito.
At bakit kadali-daling sipain? Sabi nga niya, martial law na talaga, mas malala pa. Kangaroo court na nga raw. No? Ano to? Hindi kangaroo court yung ginamit yung term eh. May specific term siyang sinabi. Similar to that. Na parang bakit ganito? Parang ang bilis nilang sipain ang ibinoto ng tao. Hindi naman siya appointee. He was elected tapos sisipain lang ng opisina ni Kuting sa issue na binawi daw niya yung isang government, yung official car or something. Na okay naman na sabi niya sa isang board member na binawi niya. Binalik na rin yata. Wala nang problema. 2 years ago na yung issue. Kinalkal ng ate at kuya para lang ma-suspend. Oh, but despite that tuloy, makinig po tayo sa kanyang sasabihin dahil matakot man ang dapat matakot sa mga isisiwalat maya-maya, tuloy at even at syempre ang panauhing pandangal si Pangulong Duterte. Let's listen first to Governor Hubahib and then let's listen to PRRD. Gabi, Davao noon. Ako, ang inyong Kuya Gob, Edwin ay Hubahib, nagahangyo kaninyo nga mukuyog mo sa atong rally ogma pohon alas 7 sa gabi dito sa Davao del Norte Sports Complex. Ang maong rally pag-intrahan sa atong former President Rodrigo Roa Duterte, Mayor Baste Duterte, o daghan pang nga mga guest speaker. Busa, kita tatanan dito sa Davao del Norte Sports Complex alas 7 sa gabi para sa atong peace rally, Defend the Flag, Hakbang Maisog. Tagang salamat, mabuhay tayong lahat. Okay, tuloy. So tuloy ang kabog ng dibdib ni Kuting kung ano man ang pasabog against him mamaya. At talagang magsasalita ng maanghang si PRRD. Ay talaga nga naman. Alam niyo ba even yung pagkain doon pinipigil nila. I think si Governor Hubahib magpapakain sa mga dadalo. Ay hinarang. Even yung paggamit ng kusina yata or something kahit na hindi na yung mga gamit or whatever, pinipigilan. At bakit yung pipigilan ang rally? Hindi na nga binabalita ng mainstream media eh. Ano ang kinakatakot ninyo, Kuting? Ahas. Let's listen to PRRD dahil nagyayaya po ang ating dating Pangulo, no? Na siya ay pupunta doon bilang panauhing pandangal naman ng hakbang ng maiso. Mga kaigsunan kong Pilipino, ugma Domingo may dakong rally sa Tagum. May tungod kani sa protesta sa Pilipino sa pagpadagan sa atong nasod. Idugang na sa rason ng gobernador ngadto nga nihatag og permit nga magrally ta katawan mo protesta the right to peaceably assemble for redress of grievance is a very constitutional right. Ibot siya. Pungan ang tao pag di na maayo. Padung na ta dito sa atong ikadlukan ni ato samahan. Daghang salamat. Sabi ni PRRD dyan, lalo sa last part ng sinabi niya, papunta na tayo sa kinatatakutan natin na panahon ng tatay ni Kuting sa iyang amahan. Padung na ta dito. Right? Papunta na raw tayo doon sa kinatatakutan nating panahon na katulad ng tatay ni Kuting. Kasi ang governor nga ng Davao del Norte ay tinanggal sa pwesto or at least suspended muna dahil pinayagan niya ang hakbang ng maisog rally. Oh. At ang rally lang naman na yun, sabi ni PRRD, ay para isiwalat lang ang mga hindi na nakakatuwang ginagawa or maybe hindi ginagawa ng gobyerno. Ay puro gala lang at concert, pasosya, fashion show, party, attend ng wedding, travel abroad. Yung mahal na bilihin, hindi iniintindi. Yung
maliit na sweldo, kakulangan ng trabaho, yung tumataas na krimen, yung pagbaha ng pulburon at asin sa Pilipinas ng droga. Yung katakatakang pag laging may nananalo sa loto. Malamang iba, kaduda-duda ng mga ate at kuya, sino yung malimit manalo na yan? Ilan na ang milyonaryo? At kung ano-ano pang, yung sinanggit ko kanina, yung ayuda na binubulsa. Kuting kung talagang hindi ka inutil, hindi dapat nangyayari sa gobyerno mo to at wala ka dapat ikatakot sa rally kung hindi palpak ang gobyerno mo. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.